Nahuli na sa Indonesia kaninang madaling araw si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Para maitago ang kanyang identity, meron nang lumabas, nakita na yung na-share ang Indonesian police na talagang maiksi na ang buhok niya. Ang pag-aresto sa dating mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Guo. Nahuli na siya sa Jakarta, Indonesia, at kasalukuyang pinaghahandaan na ang kanyang pagbabalik sa Pilipinas. Tara, alamin natin ang buong detalye. Panoorin ang buong video. Kumusta mga idol? Mayroon naman tayong bagong chika sa inyo. Bago yan, welcome sa channel ni Mr. JV. Mag-aalauna ng madaling araw, nang malambat ng Indonesian police si Alice Guo sa Tangerang City, Jakarta. Ayon sa mga otoridad, nagawa pa rin nilang matukoy kung nasaan siya sa kabila ng kanyang tangkang pagtatago. Ayon sa mga ulat, 2 linggo matapos niyang dumating sa isang airport sa Indonesia noong August 28, natuntun siya ng mga otoridad. Makikita sa video na binigay ng ating source na kasama ni Alice Guo ang isang lalaking hinihinalang si Duan Renwu, ang Chinese boss ng Lucky South 79 na Pogo sa Porac, Pampanga. Posibleng may kaugnayan ang dalawa sa operasyon ng naturang Pogo. Napansin ng NBI na mas maikli na ang buhok ni Alice Guo kumpara noong huling pagharap niya sa Senado noong Hulyo. Ito'y bahagi ng kanyang pagtatangka upang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Mahigit 1 linggo raw ang ginawang backtracking ng mga ahensya ng pamahalaan kabilang ang PNP, Immigration, NBI, at Indonesian authorities upang matuntunan si Guo sa Jakarta at mga karatig lugar. Ayon sa mga ulat, sinundan pa siya gamit ang ilang CCTV footage, na kung saan nakita si Alice Guo na sumakay ng isang riding up ilang araw bago siya maaresto. Ito'y bahagi ng malawakang surveillance na isinagawa ng mga otoridad. Ayon sa panayam kay NBI Director Jaime Santiago, inaasikaso na ang kanyang pagpapauwi sa bansa sa lalong madaling panahon. Kapag nakabalik na siya sa Pilipinas, didiretso siya sa Bureau of Immigration, at pagkatapos ay dadalhin sa NBI bago i-turn over sa Senado. Bakit sa Senado? Dahil mayroon siyang nakabinbin na arrest order mula rito. Para maitago ang kanyang identity, meron nang lumabas, nakita na yung na-share ang Indonesian police na talagang maiksi na ang buhok niya, nagpaputol ng buhok to conceal her identity. We have close coordination with the Indonesian counterpart. Ibibigay naman sa atin agad. Pwedeng bukas, makalawa, maibalik na namin dito si Alice. Ngayon po si Wesley, hindi kasama si Wesley na nauli, wala pa. Gayunpaman, ang Department of Justice, may blue note na inilabas ang Interpol laban kay Alice Guo. Maliban dito, may mga nilabag din daw siya sa immigration law ng Pilipinas, ayon sa NBI. Sinabi rin ng immigration na mission order nila ang naging basehan ng pag-aresto kay Guo. Bagaman may mga reklamo na isinampa laban kay Alice Guo, kabilang ang qualified human trafficking, tax evasion, at paglabag sa Anti-Money Laundering Act, wala pa raw opisyal na kaso na naisampa sa korte. Pinag-aaralan pa ng Department of Justice ang mga kasong ito. Bukod sa mga reklamong ito, may petisyon ang Sony Center General para ikansela ang Philippine birth certificate ni Guo, na hinihinalang pineki, base sa pagkakaroon niya ng Chinese passport. Mayroon din umanong warrant of arrest na posibleng inilabas ng Senado laban kay Alice Guo, dahil sa hindi nito pagdalo sa mga pagdinig at sa pagiging inconsistent sa kanyang mga pahayag, tungkol sa kanyang pagkatao at kaugnayan sa Pogo Hub sa Bamban Tarlac. Pinaniniwalaang noong Hulyo, umalis ng bansa si Alice Guo kasama ang kanyang mga kapatid at nagtungo sa mga bansang Malaysia, Indonesia, at Singapore. Isang matagal na pagtakas ang kanyang ginawa, ngunit ngayon ay nahuli na rin siya. Inaasahang lilipad sa Indonesia ang mga kinatawan mula sa NBI, Immigration,
at PNP para sa pagbabalik ni Alice Go sa Pilipinas, kung saan haharap siya sa mga kinakaharap niyang kaso. Sa mga nakaraang linggo, humiling pa ang kampo ni Go na ibasura ang call warrant of petition na isinampalaban sa kanya ng Office of the Solicitor General. Ngunit ayon sa kanyang abogado, mas pabor pa raw ang pag-aresto sa kanya, dahil sa wakas ay mahaharap na nila ang mga kaso sa korte. Ngunit ayon sa Department of Justice, hindi ganoon kadali ang pag-uwi ni Alice Go sa Pilipinas. Kasalukuyan siyang hawak ng Indonesian Police matapos ay alerto dahil sa Blue Notice ng Interpol. Ayon kay Justice Secretary Boyeng Remulla, may mga komplikasyon na kailangang ayusin bago siya tuluyang mapauwi. Nabanggit din ni Secretary Remulla na aalamin ng DOJ kung paano nga ba nakalabas ng Pilipinas si Go. Hindi pa rin malinaw kung Philippine passport nga ba ang ginamit niya sa pagtungo sa Indonesia, o kung may kasangkot na mga immigration officials sa kanyang pagtakas. Inaalam din kung may kinalaman ang mga BI officials na sangkot sa Pastilla Scheme. Gayunpaman, nagpapasalamat ang ating Pangulong Bongbong Marcos, dahil nahanap na at nadakip na si Alice Go. Pakinggan natin ang kanyang mensahe. Alice Go, also known as Go Huaping, was arrested in Tangerang City, Jakarta, Indonesia. I congratulate all law enforcement personnel who made this apprehension possible. The public may not know the intricate details of this mission that you have successfully accomplished, but on their behalf, accept my thanks. The Philippines also thanks the Indonesian government for their assistance on this matter. The close cooperation between our two governments has made this arrest possible. Let this serve as a warning to those who attempt to evade justice. Such is an exercise in futility. The arm of the law is long, and it will reach you. This government continues in its duty to apply the rule of law. Ms. Go shall be entitled to all legal protections due her under the laws of the land and pursuant to our commitment to the rule of law. But we will not allow this to prolong the resolution of the case, whose outcome will be a victory for the Filipino people. Thank you and good day. Bago matapos ang video na ito, ano ang masasabi nyo sa chika topic natin ngayon? At syempre inaanyayahan ko kayo na mag-like at share para mas lalo pa mabulabog ang mga marites at paretes. Hindi naman ako nagmamakaawa sa inyo mga idol, pero sana maawa na kayo. Hanggang dito na lang ang ating video, maraming salamat sa pagtambay, bye-bye!